mga best! Makatang Hardinera is here! For today's video mga best, gagawa tayo ng pesto paste. Yan mga best, na masarap na ilagay sa ating mga spaghetti noodles. Mga best, samahan nyo ko kasi napakasimple lang ang paggawa nito. Basta ikaw ay may fresh na basil from the garden. Samahan mo ko mga best. Magluto tayo ng pesto paste. Yan mga best. The more, the merrier ang ating basil. Alam niyo naman sa garden, di ba? Ang dami nito. Actually, advisable nga na lagi tayo nag-harvest ng basil para mas lumusog ang ating tanim na sweet basil. Next naman mga best ay ang ating sesame seeds. Ang sesame seeds na to mga best, na ano ko na to, nasanlag or na toast ko na yan. Yan. Hindi ko masyadong ginawang brown kasi ayoko. Okay na yan. Okay na yung mga ganitong color. Yan. Palamigin muna natin ha, bago gamitin. Susunod naman ay ang garlic. Kung gusto nyo na maraming garlic, okay lang. Pero kung ayaw nyo, it's up to you mga best. Pwede nyo ma-adjust ang lasa. Susunod naman ay ang ating asin. Tapos, meron din tayong black pepper. Or kung meron kayong white pepper, no problem. Last ingredients mga best, extra virgin olive oil. Yan, medyo mahal to mga best. Actually, yung isang ganito, ang presyo niya ay umaabot ng 220 plus. Yan. Pero kasi, mag-iiba kasi yung lasa pag hindi tayo gumamit ng olive oil. Kaya iyan talaga ang gagamitin. Yan ang mga ingredients mga best. Ilan lang yan. Okay na yan. For the go na yung mga best. Ang cheese, wala akong Parmesan cheese kasi wala akong nakita sa grocery store at ito ay medyo mahal. Kaya gagamit lang tayo ng ordinary cheese pero hindi ko siya isasama sa mixture. Gagawin ko siyang toppings ng ating pasta. Okay na ba mga best? Sunod mga best, lahat ng mga ingredients na yan ay ating ibe-blender. Wala akong blender, pero meron akong food processor. Yan. Kaya ito ang gagamitin natin. Let's do it mga best! Una nating ilalagay mga best ay ang basil. Lalagay natin sa food processor. Alam niyo mga best, actually, wala siyang measurement eh. Depende talaga sa availability ng iyong mga gagamitin na ingredients. Pero yung sasabihin mong stricto, hindi. Kung marami kang basil, much better. Pero kung konti lang din, adjust mo yung mga ingredients mo. 'Di ba? Yan, ilagay natin yan dito. Kasi dahil marami akong available na basil, so marami akong ilalagay. Yan mga best. Tapos, lalagyan na natin ito ng, bali magdadalawang batch tayo. Pero pwede naman natin dagdagan mamaya habang inaano natin to. Ginagrind. Yan. I-ano lang natin, mix lang natin. Sunod nating lalagay ay ang oil. Masarap siya mga best kapag maraming sesame seeds. Lagay na rin natin ang garlic. The more, the merrier sa ating garlic. Depende kung gusto nyo nung matapang yung lasa. Then, dagdagan nyo ng maraming garlic. Pero kung hindi, okay lang. Lalagyan na natin ng black pepper.
ubusin ko na lang to kasi gusto ko yung yung may anghang. May anghang, may anghang. Tapos, lalagyan natin ng asin. Half teaspoon mga best ng asin. Pero kung medyo matabang para sa inyo, dagdagan nyo na lang. Tapos, aside sa asin mga best, naglalagay ako ng sugar. Mga 1 teaspoon din ng sugar. Para medyo may sweetness ng konti. Yan mga best. Kung may parmesan cheese kayo mga best, pwede nyo siyang idagdag dito. Pero kung wala, okay lang. Maalat na siya. Inalatan ko talaga para pag nilagyan mo ng pasta, okay na yung lasa niya. Nilagyan ko pala ito ng 1 teaspoon na sugar. Mas maanghang na siya ngayon. Pero parang gusto ko nga mas maanghang pa eh. Yan. Ibe-blend na lang natin ang gusto. Yan mga best. Pag ganito na mga best, yung consistency niya, okay na yan. Best kulong na yung yung olive oil ko. Okay na lang yung mga best. Lalagyan ko na lang ng butter pag niluto ko. Yan. Ready na ang ating pesto paste. Mga best, halimbawa magto-toast ka ng tinapay, pwede mo tong lagyan ng butter. Tapos, imimix mo yon. Yan. Actually, kung gusto nyo, pwede nyo rin tong lagyan ng butter, isama nyo ng i-blend. Yan, para mas masarap. Ito na mga best, tapos na ang ating pesto paste. Hindi ito yung typical na Italian pesto paste kasi nagdagdag na ako dito ng unsalted butter. Yan mga best. Para pag ginamit ito, kasi mahilig kami mag-toast ng tinapay sa kawali, ilalagay na lang natin ito sa itaas. At kapag may sobrang noodles ng spaghetti o kaya macaroni, pwede na rin itong gamitin. Yan mga best. Kasi medyo nagkulang tayo sa olive oil. Yan mga best, natapos na ang ating pesto paste. Yan, nirecycle ko lang ang lalagyanan ng pesto paste. Nilagay ko lang sa lalagyanan ng star margarine. At sa rep, pwede itong tumagal for 2 weeks. Ayan mga best, ready na.